What's up mga idols? Ang pinakainihintay nating brand new adventure scooter from FKM Motorcycle Philippines. Pinakainabangan nating new model, ang Venture ADB 180cc. Mga idols, LED ang ating daytime running light dito at naka-projector headlamps pa. Super moderno ng ating bagong adventure scooter na to, di ba? LED din ang ating mga signal indicator, yung taillight natin at yung brake light natin. Mga idols, ito pang kagandahan dito. Itong brand new model na to, meron tong napakalaking TFT colored display. 7-inch lang naman ang nilagay nila dito. And hindi lang yan, mamamangha ka sa kanyang animation pag in-start mo to mga idols. Meron din tong stop and start system, makita nyo sa kanyang display. At naka-keyless system din tayo, katabi na rin ng bukasan ng fuel at yung ating upuan. Mga idols, meron tayong alarm at lock na rin para dito. Talagang secured itong ating brand new 180cc scooter na to. Yung ating pinaka gas tank nandyan sa gitna. Meron tong napakalaki at talagang super sulit pag itong ating biniyahe, no? Meron din tayong compartment sa front with USB charger na nasa loob niyan. Siyempre pa, comfortable din ang ating upuan dito. Plus premium din ang ating seat cover na nilagay nila dito. Ang ganda ng stitches niya, added dyan para sa mas magandang looks, no? Siyempre pa, nakakabilib din ang kanyang large compartment mga idol. At yung ating grab rear, meron na rin siyang abang para sa ating top box frame. Diba, napakasulit. Mga idols, itong ating brand new model na to, makikita nyo, naka gold rim and spoke wheels na rin to. Napinatneran ng dual purpose type, bagong tire. Yan po ay CST brand. Aba quality rin mga idols, ano? Pwede tayo sa mga on-road or off-road na kalsada. Again, ng ating makina, 180cc ang kanyang displacement, ang laki. Engine nito, 4 valves, liquid cooling din, electronic fuel injection kaya matipid sa gas consumption. And mga idols, kung pagmamasdan mo tong brand new model na to, malaki siyang tignan, kala mo nga big bike na eh. At yung kanyang windscreen, manually adjustable din yan. Pwede mong itaas or ibaba, depende sa preference mo to. And syempre mga idols, tayo po ay pumunta rito sa FKM Motorcycle Philippines. At ito nga, nakita naman ninyo, napakababa rin ang kanyang seat height. Perfect sa mga katulad nating 5'5", 5'6" ang height. Walang problema, komportable kang makakasakay dito mga idol. Again, yung ating upright riding position ay nakakatulong din para tayo hindi masyadong stress, lalo na kung long rides tayo mga idol. Siyempre yung ating paa, pwede mo pang i-stretch yan, mas komportable tayo. Mga idols, meron din siyang napaka-elegante na sporty design. Even yung kanyang front face, talagang very aggressive. Kaya mga idols, pag ito po ang dala ninyong brand new scooter, siguradong mapapalingin sa iyo lahat. Malaki siyang tignan at talagang masasabi natin na pag tinabi mo sa mga ibang 160cc na adventure, angat na angat ang pormahan nito. Siyempre pa, yung kanyang color talagang premium dahil glossy white ang ating kulay dito. Siyempre yung ating mga iba pang specs and features, lahat po yan ibibigay ko sa inyo mga idols. At siyempre samahan ninyo ako, kaya huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at follow niyo rin ako sa ating FB page. Kung gusto niyo pong bumili nito, as per info po sa atin, month of June, mga last week siguro, pwede na kayo makabili nito or punta na kayo ngayon sa mga FKM store para magpa-reserve, mauna kayo. Again, shoutout po sa Premium Gears, yung ating customized jersey. And mga idols, syempre isa pang magugustuhan nyo rito sa bagong adventure scooter na to, yung kanyang seat height, may sukat lang yan na 790mm. Ako 5'6", walang problema, almost flat-footed tayo dito. Kaya kung kayo po may height na 5'4", 5'5", kayang-kaya nyo rin ito. Siyempre pa, ang kanyang presyo, 178,000 SRP po yan. And para sa akin, sulit na sulit yung presyo na to, affordable. Kasi ang laki na ng kanyang makina at talagang loaded sa mga tech features. Pagdating sa kanyang engine type, 180cc ang kanyang total displacement. Single cylinder to mga idols, 4-stroke. 4 valves, malakas yung makina natin. At yan din po ay naka-single overhead camshaft, liquid cooling na rin, kaya talagang maganda. At naka-electronic fuel injection, matipid sa gas consumption, CVT transmission, at pwede nyong start via electric. Max power nito mga idols ay 18.24 HP at 8,500 RPM at maximum torque 17.2 Nm at 6,500 RPM. Ganon kalakas. Yung pangdulo natin, 18 HP, ay para sa akin talagang kala mo sisipat na to. At yung kanyang torque, ang lakas niyan mga idol, 17 Nm, panalong panalo, di ba? Mga idols,
ang ating nakikitang average top speed nito, baka kaya nitong umabot kahit 125 to 130 km per hour. Para sa ating chassis, ang front suspension nito, naka-conventional telescopic forks. And nasubukan na natin tong i-test ride mga idols, na iikot natin tong adventure scooter na to. And super ganda nung bounce ng kanyang suspension from the front and yung ating rear. Hindi natin napil yung tagtag. Talagang kahit siguro sa off-road tayo, ay mag-e-enjoy ka rito. Well, nag-complement din yung ating rear suspension dahil yan po ay naka-dual shocks absorber with sub-tank na yan. So meron tayong preload adjustable para sa ating spring. Again mga idol, kahit meron kang passenger or back ride, wala kang magiging problema. Komportable yung ating pinaka-back ride dito, pati na rin tayong mga rider. Ang ganda ng kanyang bounce mga idol. Talagang napil natin on-road or off-road, perfect tong ating brand new ADB 180 na to. Mga idol, sa atin namang stopping power dito, yung front brake niyan, naka-wavy disc yung kanyang style. 2 piston din yung kanyang caliper at equip ito ng anti-lock braking system. Diba? Napaka-solid ng ating safety dito. With dual channel anti-lock braking system, confident ka kahit mag-emergency brake ka, may iwasan yung skidding ng inyong tires dahil na rin sa kanyang ABS na function. At syempre para sa ating likuran mga idols, ito rin po ay naka-single disc at yan din ay wavy disc yung kanyang styling. Plus meron tong 1 piston caliper at equipped din to ng anti-lock braking system. Doon tayo namangha, diba? Dual channel ABS para dito sa ating brand new scooter na to. And nilagyan pa nila ng traction control system to mga idol. So meron tayong TCS, solid na solid yung safety natin dito. With traction control, pag nag-overspin yung ating gulong sa likuran, yung sensor niyan mag-activate yan para i-stop yung ating gulong dyan. Kaya diba, napaka-solid. And para sa ating wheels, ang kagandahan dito, tinodo na ng FKM motorcycle, naka-gold aluminum rim tayo with spokes, 110 by 80 by 14 yung ating sukat sa harapan, 130/70 by 30 naman sa ating likuran. So 14 inch sa front and 13 inch sa ating likuran. Mga idol, CST yung ating brand dito, dual purpose po ito. Pwede sa mga off-road natin, pwede rin sa on-road. Kung magkakamping tayo, perfect tong ating gulong na to. Kahit may puntahan tayong small trail, ay talagang hindi tayo basta-basta mag-skid dyan. Mga idol, para sa akin, ito na siguro yung pinakasulit na adventure scooter as of today dito sa atin sa Pilipinas. 178,000. Sa tingin nyo mga idols, mag-leave kayo ng comment sa ating video. Ano yung masasabi ninyo? Ang dimension nito, 1,965 by 730 by 1,170 mm yan. Length, width at height natin. Ang wheelbase naman may sukat na 1,350 mm. At yan po, para sa ating mga regular ADB na mga 160cc, mas malaki itong ating brand new model na to. Ground clearance, maganda rin, 160 mm, kaya perfect, mataas yung ating ground clearance. At ating total weight naman dito, lightweight para sa kanyang category, 137 kilograms. Mga idols, ano pang hinihintay ninyo? Kita nyo yung ating upuan, hindi siya ganun kalapad, talagang perfect din sa ating mga idols dyan, lalo na kung may back rides ka, hindi ka magreklamo na makapal o malapad yung upuan sa likuran. Saktong-sakto lang din yan. Plus yung ating pinaka-luggage compartment, very spacious. Ang laki ng ating compartment dito. Kasi yung full face helmet at marami pa tayong mga small belongings natin na madadala dito sa ating brand new model na to. Ano pang mga hinihiling nyo mga idols? Nandito na lahat, diba? Complement pa dyan yung ating grab rear sa likuran na meron na ring abang para sa ating top box frame. So hindi ka nagagastos para sa top box frame mo mga idols. Perfect. Bili ka na lang ng yung top box. Ilang liters man yan, ilalagay mo na dyan. Well, ang kagandahan dito, added convenience, yung ating keyless system mga idol. Siyempre ito po, katabi na rin yung bukasan ng fuel at yung ating upuan. O diba, meron din siyang backlight na blue. Kitang-kita mo yung kanyang ilaw lalo na sa gabi pagka kayo nag-start ng inyong motor. At dito sa ating keyless system, meron din tong lock and unlock para na rin sa ating motor at engine. At siyempre yung ating alarm. So, secured yung ating motor dahil meron tayong alarm para dito. O diba mga idol, ano pang hihilingin nyo para dito sa ating brand new model na to? Full pack na to. Talagang sulit ang ibabayad natin dito, 178,000. At yung ating gas tank naman may volume to na 10 liters. So yung may kakarga natin dito ay marami-rami ding gasolina, So kahit malayo yung pupuntahan natin, perfect yan. Ang ating average fuel consumption dito, nakikita natin masa 40 to 42 km per liter.
Siyempre, depende pa rin sa mga riders paano yung habit niyo mag-drive. Kung kayo po ay mahilig umarangkada, siyempre kung sakto lang yung takbo ninyo, yung speed ninyo, mas matipid sa gas yan. And mga idols, para sa atin namang pinaka-compartment sa harapan, meron din to sa pinaka-left side at nandyan may takip yan. Push mo lang yan at ma-open mo kaagad. Malaki din yung compartment. Malalagay din natin yung mga small things natin na dala. At ang kagandahan dyan, meron dyang USB ready charger. So sinubukan din natin mag-charge dyan mga idol. Yung ating smartphone, pag na-charge nyo na, pwede mo nang iwanan sa loob. So yun nga, pagka kayo magpa-park na, huwag nyo kalimutan yan. Siyempre dahil wala siyang lock. And para sa ating handlebar, naked yung style nito. Yung ating pinaka left handlebar, yung pinaka lever niyan, adjustable din. May park brake lock din tayo dito. So pag nagpa-park tayo, lalo sa mga slant na lugar, perfect yan, secured yung motor natin. Meron din tayong passing light at yung mga switches and button natin, meron din siyang backlight na blue. So maganda yan, kitang-kita mo sa gabi, lalo na kung nag-garage tayo sa gabi. No? Sa right handlebar natin, same din yung ating lever, adjustable din. At pwede nating patigasin, palambutin, depende sa preference mo yan. Meron din tayong stop and start system na pwede nating i-turn on, enable natin, makakatipid tayo sa gas consumption at hazard light pag meron naman tayong emergency mga idol. Yan po yung mga specs and features na talagang super sulit, kumpleto na para dito sa ating brand new model na to. Ayan naman yung ating napakagandang 7-inch TFT colored panel. Ang animation niya nakakagulat din, ang ganda. Yan FKM yung kanyang pinaka first animation, and then sa laki ng kanyang display talagang basang-basa mo lahat ng information dito. Odometer, trip meter, yung ating mga indicators, engine indicator, stop and start indicator, yung ating ABS and traction control, yung ating mga signal light, at syempre yung ating speedometer, yung ating RPM, plus meron din itong phone connection mga idol. So pwede nung i-connect yung ating cellphone via Wi-Fi, pwede kayong manood ng NBA dito. Kaya talagang super sulit, di ba mga? Ang laki ng screen niya, so mag-enjoy ka rin sa papanood mo rito. At plus meron din tong phone mirroring, so yung ating built-in camera sa front. So meron tayong front camera. So pag yan po tinurn on ninyo, yung ating rides pwede nating i-record dyan. Meron din siyang memory card dyan at 1080 pixel yung kanyang pinaka resolution. O di ba mga idols, napakasulit. So dito sa ating mga switches and buttons sa left side, dyan po pwede kayong pumili kung gusto nyong palitan din yung ambient ninyo. So yan po ang ating brand new model FKM Venture ADB 180cc. Napakaganda mga idols. Ano pa ba ang hahanapin nyo para sa isang adventure scooter? Binigay na sa atin lahat ng FKM Motorcycle Philippines. Sulit na sulit para sa presyo ng 178,000. I believe ito na yata ang pinaka the best sa ganitong category. So tingin ko naman dahil sa kanyang malakas na makina at syempre yung kanyang mga safety features, hindi ka na manghihinayang sa ganung presyo para dito. Yan po yung ating pinaka-actual exhaust sound. Well, tinride natin to, tinest ride natin to. Talagang ang lakas ng makina niya. So magugulat ka talaga. Kahit siguro sa Baguio kayo, meron kang back ride, panis yan. Siguro sa akyatan, wala kayong magiging hassle dito. Yan ang ating masasabi natin dito. First impression din natin sa ating pinaka front face, yung kanyang headlight, ang angas ng tignan, at yung kanyang pinaka projector lamp, talagang matindi. Ang lakas ng ilaw mga idol. Hindi mo na kailangan maglagay ng MDL mo dyan dahil na rin sa kanyang projector headlight na to. And nasa bandang baba, middle part, yung ating pinaka signal light sa front. Kita naman po ninyo, napakalinaw, di ba? Kahit malayo, kitang-kita mo yung signal light dyan. Added protection sa atin. Tayo po ay nakakaliwa, kakanan. Sa likuran naman, napaka-visible din ng ating pinaka tail light na to. At yung brake light, ang lakas din ng ilaw. Yan po yung mga LED signal light natin din. Talagang super visible, especially sa gabi natin, yung mga night rides natin dito. Yan po mga idols, yung ating bagong-bagong model. Ano yung masasabi ninyo? Mag-leave po kayo ng comment. Ano po yung pinaka nagustuhan nyo dito sa ating brand new model na to? Yung features ba niya? Yung kanyang engine? O yung kanyang presyo? O yung mga color option na pagpipilian natin dito? So yan, tingnan nyo yung ilaw niya, napakalakas, diba? Kaya mga idol, pwede na kayong magpa-reserve nito. Pumunta na kayo sa mga malalapit na FKM store. At pwede nyo rin akong i-PM sa ating FB page po sa Lavaria. I-assist ko kayo na makakuha nito, makapagpa-reserve nito. Mag-PM lang kayo sa atin, bigay nyo yung detalye ninyo, yung pangalan nyo, yung address ninyo, at contact number ninyo para madali kayong matawagan ng FKM specialist nila, yung mga sales officer nila.
Kita nyo yung kanyang windscreen, pwede nyo ring i-manually adjust yan, ibaba ninyo or itaas, pwede nyo i-ayos yan, depende sa inyong preference. Kaya mga idol, ano pa ang ating masasabi dito? Yung kanyang pinakailaw at yung mga mirror niya, maganda rin yung mirror niya mga idol, kitang-kita rin yung ating mga mirror dito. So yan po, meron tayong black color na glossy din ang kanyang kulay. All black to. Minimalist yung kanyang style. Kita nyo yung decals niya. Napakasimple lang din. Para sa akin, mas okay tignan. Meron tayong pearl white. Itong pearl white natin, panalo din yan. At meron din tayong color gray. So yan po yung ating mga color option dito mga idol. 178,000. Tingin ko panalong-panalo na to para dito sa kanyang presyo. And mga idol, abangan nyo yung ating test ride dito. So gagawa natin to ng test ride. Tingnan natin kung gaano talaga kalakas yung makina, top speed, fuel consumption. Yan po yung mga gagawin natin dito. Ayan po yung ating color gray na ADB 180. Sino po o ano ang mas prepare nyong color? White, gray, or yung black color? Para sa akin, ang ganda nung color gray, no? Mas madali siyang partneran. Kaya mga idol, salamat po sa inyong pagpanood. Subscribe kayo sa ating channel at ingat po. Ciao!